Cubao, Santolan, Anonas. Ilan lang yan sa mga pangalang tumatak na sa isip ng mga araw-araw na sumasakay sa LRT Line 2. Pero hindi ba kayo nagtataka kung saan ang galing ang mga pangalan ng mga lugar na yan? Live mula sa Quezon City, may report si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Jessica, naalala ko dati meron tayong ginawang storya ng mga mungkahi para gawing historical o gawing yung light railway transit o yung LRT ay gawing paraan sa pagtutour sa Metro Manila. Kanina nakasama natin ng isang college student na sa kanyang munting paraan naman ay ginawang historical at trivia platform ang ilang bahagi ng tren. Tubong probinsya ng Batangas at bagong salta noon sa Metro Manila. Aminado ang college student na si Alfred na sa simula, nakakasindak daw ang magpasikot-sikot sa Kamaynilaan. Hindi raw malayong maligaw lalo pat hindi niya kabisado ang mga napupuntahang lugar. Pero matapos ang hindi na raw mabilang na pagsakay niya sa Line 2 ng LRT, dahan-dahan daw niyang nagamay ang kanyang daan. Mahirap talaga mag-navigate through Manila, through jeepney. So hindi ko talaga alam kung paano magko-commute na naintindihan ko yung Manila through the LRT. So pag sumasakay ako, parang yung una kong mental map. Makalipas ang ilang taong pagko-commute sa tren, napansin daw ni Alfred na bukod sa nakaka-stress ang malimit na biyahe, nakakabagot daw sa loob ng tren at maging sa mga terminal. Kaya naman nang mag-thesis na para sa kursong Information Design, ang kanyang proyekto, Historical Tour sa loob ng tren o Historiles. Parang hindi siya enriching eh. Parang pag sumasakay ka, hindi ka na pa-prime to be excited, ganyan. So, palagay ko maganda siyang parang tourism na rin. Sa Manila itself, locally, magandang magkaroon ng insight yung mga tao habang nagta-travel. So, naisip ko na maging educational platform yung LRT. Ang 11 istasyon ng LRT2 na isinunod sa mga makasaysayang pangalan at lokasyon ang pinuntirya ni Alfred. At sa kanya raw ginawang research, may mga nakakagulat at nakakatawa raw siyang nalaman. Ang Cubao na dating talahiban bago pa maging urbanisado, pinamumugaran daw noong unang panahon ng pinaniniwala ang mga mangkukulam na may diferensya sa likod. Sigaw ng mga nakakakita sa kanila, Cubao, Cubao. Ang Santola naman sa Quezon City, literal na namumutiktik sa santol noon pang panahon ng mga Kastila. Ang Anonas o custard apple, malapit naman sa area ng Paho at Kamyas. Parang Malayan custom na Southeast Asian na magpangalan sa isang lugar ng trees na abundant doon. Si J. Ruiz medyo mahirap hanapin na history. Mahirap hanapin yung history kasi hindi siya naka-record sa main resource sa National Historical Commission. Si J. Ruiz pala, isa siya sa mga 18 na katipunero ng taga San Juan. Hanggang February 16, nakapaskil ang historical visual aids na ginawa ni Alfred sa loob ng 9 na tren at 4 na terminals ng LRT2. Wala raw siningil sa kanya ang pamunuan ng LRT para sa kanyang munting eksperimento. Para mas nakukuha ang atensyon ng mga tao. Para nalalaman nila kung ano ba ibig sabihin yan. Hindi ko napansin eh. Una sa lahat kasi maliit yung pagkakasulat. Tsaka usually kapag mga nasa tren, yung mga ganyan, usually yung mga busy people, yung mga yan, mga nagmamadali. Sa mga bata ngayon kasi most of the time, puro TV. Hindi nila nababasa yung sa mga libro or kaya mas madali nila makikita yung ganyan. Jessica, pangarap pa daw ni Alfred na maliban dito sa mga tren ay maging platform din yung iba pang means ng public transportation gaya ng mga bus at ng mga jeep na mga ganito mga impormasyon. Bukod daw sa nakaka-relax ay mayroon daw na mapupulot o mababasa ang riding public. Jessica? Cedric, ang galing ha. Sana nga lang basahin naman ng mga sumasakay ng tren o yung mga pumupunta sa mga terminal. Alam mo, nakausap nga natin ito si Alfred kanina at sabi niya, aminado naman daw siya, limitado kasi yung budget kasi nag-grant din sa school niya. Kaya instead na malagyan daw ng napakaraming mga visual aids, yung lahat ng tren, if I'm not mistaken, mga 12 yata yan na gumagana. 9 trains lamang daw yung nalagyan niya. Tsaka hindi lahat ng 11 stations ay nalagyan niya itong mga visual aids. And we have to keep in mind na yung mga visual aids na to ay sila mismo lang ng mga classmates niya, even daw yung nanay niya, sila lang daw naglagay nito. So given daw yung budget sana, tsaka yung talagang public awareness, ay maganda naman daw talaga itong proyektong ganito, Okay, Jessica. at sana i-maintain mismo ng mga namamahala ng mga tren, di ba? Tama, Jessica, nabanggit sa atin ni Alfred, hindi naman daw siya siningil ng LRTA dito sa kanyang project na ito at isang magandang bagay yun, lalong-lalo na dun sa may mga ganito mga endeavors, Jessica. Ayun, tama-tama. Sumasakay ka na ng tren,
meron ka pang nadadagdag sa iyong utak. Maraming salamat, Cedric Castillo.